ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito. Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Scandal Pangulo na na eh. mismo nagsabi. Yun na nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Kaya Dapat pala doon- ang... Dapat kaya, Kasi- ay, nasa nang hiya ninyo? Kasi Parang kung yun. si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. Nako! pagsasasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Siguro malinaw na ho ngayon sa ating mga kababayan ang katangi-tanging dahilan kung bakit gustong tanggalin ni Martin Romualdez bilang Senate President itong si Chis Escudero para hindi maibigay dito kay Senator Rodante Marcoleta yung blue ribbon na yan. Dahil alam nyo na ho ang mangyayari kung sakaling mapunta yan kay Senator Rodante Marcoleta, yung TUADCOM, TRICOM, lahat ng COMCOM dyan sa House of Representatives, may kalalagyan kayo ngayon dito kay Sen Dante. At dito rin ho sa video na to, usaping flood control pa rin ho. Reaksyon nitong si Senator Joel Villanueva. Shake ka na, Sen, shake. Ika nga, relax ka na lang. Huwag mo nang pakialaman yung impeachment. Ika nga, di ba? Huwag ka nang gumusto dyan sa impeachment. Huwag mo nang samahan. Etong si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, si Tito Soto. Huwag mo nang anuhin yan. Huwag mo nang samahan yung mga yan. Ika nga, naliligaw ng landas yung mga senador na yan. Samahan mo si Senator Rodante Marcoleta, sigurado, nasa tamang kamay ka. Pero bago yan mga kababayan, naku, umabot din tayo ng 939,000 subscriber. Maraming salamat to sa mga kasama natin dito. Mabuhay ho kayo sa lahat na nag-subscribe dun sa uling video natin. Maraming salamat to sa patuloy na pagsuporta sa PH Update. At para dito kay Tambalos-Los na kinokontra ang pagkakatalaga bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee nitong si Senator Rodante Marcoleta, hayan na. Humanda ka na. Ihanda mo na ang mga tumbong ng mga aso mo dyan sa House of Representatives. Dito sa Kongreso na to, may kalalagyan ng mga magnanakaw dito kay Senator Rodante Marcoleta. At para naman dito kay Amy Marcos, si Girl Parinig. Meron ho ba kayong titang bida-bida? Meron ho ba kayong titang bida-bida? O kapatid na bida-bida? Meron kayo? Yung lahat na lang meron sinasabi. I mean, lahat na lang alam. Yan, para si Amy Marcos yan. Ganyan na ganyan. Kung meron kayong titang bida-bida, kaibigang bida-bida, yan. Pwede nyo siyang tawaging mangga. Ito. Ito ang sabi ni Marcos Jr. Ito. There will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Ito sabi ni itong ating yang bida-bida. Ito sabi. Siyempre alangan naman dapat kahit hindi siya nagpunta ng SONA, meron din siyang punto de vista. Yes or no? Dapat makapagbida-bida rin siya. Ika nga yung spotlight na dapat para dito sa mga congressman na magnanakaw, mapunta dito pa sa isang walang kwento. Si Amy Marcos, ito mga kababayan, tutuhanin ng SONA. Ilabas ang pondo para sa mga proyekto ng bayan. Anong ilalabas? Pinulsa na nila. Anak ng toko, wala na. Nasa mga offshore account na nila. Anong pondo pa sinasabi nitong si Amy Marcos? Wala nang pondo, kaya nga nangungutang ang kapatid mong bangag. Mga kababayan, lambingin nyo nga itong si Amy Marcos dyan sa comment section. Mali-mali din itong ali na to no? Ano pang pondong hinahanap mo? Nasa offshore account na nila. Di ba marami rin kayo dyan, Pamilya Marcos? Di ba may mga crony pa kayo? Dapat alam nyo nagalawan ng mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Ang dating pinapalabas nyo ang pondo, ang tanong, may mailalabas, wala nang pondo, madam. Kaya, por Diyos po, manahimik na lang ho kayo. Marami na ho kayong nabudol nung nagdaang eleksyon. Nanalo pa nga kayo O di ko alam, baka trinabaho ka lang nitong si George Garcia. Sabi siguro ni Bangag, George, alam mo, kahit na anong mangyari, kapatid ko pa rin yan. Blood is thicker than water, ika nga. Papanualunin mo si Amy, lagay mo siya dun sa laylayan. Panalo pa rin. Number 12. Kaya mapahanggang sa ngayon, nag-aasik pa rin ng lagim itong si Amy Marcos.
kailanman, pagka-apelido Marcos, mga kababayan, wag ko kayong maniniwala. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa ating bansa. Kung talagang mahusay yang si Marcos Jr., kung talagang magaling yan, ika nga, kung talagang tinutuo niya lahat ng pinangako niya nung panahon ng kampanya, hindi dapat nagkahindot-hindot ngayon ang ating pamahalaan. Isang ulan, kaliwat kanan ng baha. Ha? Uso na naman yung mga kalokohan dyan sa mga paliparan. Kriminalidad, laganap. Kita nyo naman ng mga kababayan, mga snatcher. Siguro dumaan na sa page nyo yan. Yung mga nagkakash in sa... Diba, inahablot sa tindahan? Yung illegal na droga, nagkalat. Saan yung pinangako niya na continuity? Wala ho. Anong masasabi natin sa mga Marcos? Mga magnanakaw. Mga walang kwentang leader. Yan, malutong ho. Sino yung mga kalibel ni Marcos pagdating sa kawalang yaan? Nandyan ang mga Romualdez. Walang kwenta. Iisa-isayin natin. Mga Gonzales, wala rin kwenta pagdating sa pamumuno sa bansa. Di ba? Iisa-isayin natin. Mga walang kwenta ho yung mga apelido na yan. Pag nakita nyo na yung apelido na yan, magsitakbo na ho kayo. Yung mga Estrada nga, kahit pa paano, bumabawi, di ba? Tingnan nyo itong si Senator Jinggoy. Nandun lang sa tama. Magkaibigan tayo, pero ito ibang usapan na to, Korte Suprema na to. Sabi siguro kay Lisa, magkaibigan tayo. Pero Korte Suprema is Korte Suprema. Hindi ko ipapauna yung kapritsyo mo sa desisyon ng Korte Suprema. Kahit kaibigan natin pareha si James Kumar, walang problema. Korte Suprema yan. Di ba? Ganun usapan siya. By the way, nakita niyo ba si James Kumar? Kasama niya si Eduardo Ay. Sakit sa ulo talaga ng administration na ito! Ganyan, di ba? Pero pagka-apelido, Marcos, nako, sabihin ko sa inyo, merong delikadesa, di ba? Si Kong Pulong ba nung panahon ng ama niya, nagnasa siya na maging Speaker of the House? Kaya, bakit hindi? Pero si mismo dating Pangulo Rodrigo Duterte ang pumipigil. Huwag mong gawin yan. Nakakaya. Presidente ako, speaker anak ko, ganito. Pero si Sandro Marcos, majority deputy speaker, anak ng Petrang Garapata. Mga walang delikadesa, mga mukhang posisyon sa pamahalaan, mga mukhang kapangyarihan, mga mukhang pera. Di ba? Magbubulahan pa ho ba tayo dito? Di ba? Kahit kayo naman, di ba ito gusto nyo sabihin? Hindi lang kayo marinig. Tama mali, ito gusto nyo sabihin. Kaya kayo nanonood dito dahil yung sinasabi ko, yun ang sinisigaw ng mga puso nyo. Kung pwede nyo lang pagmumurahin yan si Marcos Jr. at yan si Martin Romualdez, ginawa nyo na. Ang malas o dito mga kababayan, di tayo pala mura. Pero itong mga litanya na to, kung pwede nyo lang isigaw sa mga tenga nila at pagbabatukan niya mga walang congressman na yan, ginawa nyo na, di ba? Hindi lang natin magawa, hanggang dito lang ho tayo. Pero sa susunod na eleksyon, sa mga maiinit na usapin, makisangkot ho tayo at huwag ho nating iboto itong mga walang yang to. Kung sila aarangkada pa lang sila sa 2027, tayo wala pang 2026, uumpisahan na natin ang pamangangampanya dito kay BP Sara. Senator Joel, ito good boy na ngayon to. Game, Sen Joel. Sa flood, something about the listahan of allegedly, fraudulent or ineffective flood projects. We're very happy about it. It's a welcome development with the President. Ato, in fairness in fairness, sa baha. Ang baha ho talaga, sa ayaw sa gusto nyo, pag dumating ang malakas na ulan, pagka wala tayong maayos na flood control projects, lulubog at lulubog. Especially dyan sa lungsod ng Maynila, NCR, National Capital Region, lubugin ho talaga yan. Kasi yung lugar nila ay talagang mababa. Kaya pagka mababa yung mga lugar na yan, pagka bumuhos sa malakas na ulan, kahit na walang bagyo, lulubog at lulubog yan. Ngayon, sinasabi nitong si Joel Chua, permanent solution daw. Di tambakan nyo ang buong NCR para yun ang permanent solution. Tambakan nyo. Pero kung nasa tamang katinuan ka, hindi ka nagdudunung-dunungan magaling pa sa mga enhinyero, ika nga nitong si Mayor Isko. Di mo man sasabihin yun di ba? Ano mga dyan? Flood mitigation project kung tawagin.
Oh, yan, dredging, pumping station. Yan talaga. Yan talaga yung mga permanent solution. Kasi kung gusto mong permanent solution, abunan mo yung NCR. Tambakan mo ng lupa. Yun ang permanent solution. Actually, noticed yung mga efforts natin for the past 2-3 years, no? Yung 1.4 billion pesos a day na project for flood control, yung hindi integrated, hindi concrete yung plano doon sa mga flood controls, yung mga nagawa na pero talagang totally walang effect or hindi maramdaman ng ating mga kababayan. So, very happy tayo na binanggit ng Pangulo na ito ay titignan niyang maigi at siguraduhin na mananagot. I think the operative word there is yung mananagot, no? Masaya-masaya tayo kasi importante talaga yung for every peso being earned by the government na pupunta ito sa dapat puntahan. Sorry, pero may congressista ba na kasi hindi mo. I don't want to preempt any investigation that might happen soon, but I am welcoming this development, especially coming from the president. Thank you. Ay, sorry lang. Ano nang, Sen? Kayo naman, oh. Wag na ho kayong magpaka-virgin effect, ika nga. Diretsuhin ho natin ang dapat diretsuhin. Meron hong mga congressman na dapat managot. Sila ho talaga yan eh. Yung mga senador, meron ba? Siguro meron din. Pero wala ho tayong ibang masisisi dito kung hindi yung mga pakialamero, mga mukhang perang congressman. 40% sabi ni Mayor Benji Magalong eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi para sa pagpipreempt. Sino pa ba ang magnanakaw sa pondo ng bayan kundi yung mga congressman na yan? Yung ninanakaw noong mga kontraktor, yung mga district engineer, barya-barya lang yun. Ang nagtatalaga nga ng district engineer, congressman, base dito kay Mayor Benjamin Magalong. Sino magnanakaw na mas maraming bulto ng pera? Siyempre, congressman. Anong to? Sa news and NEP, the president says he wants the next GAM to be more aligned with the NEP. Meaning, may nakitang problema sa previous GA. Well, you can think about that, but at the same time, at the end of the day, talagang our job is to scrutinize the budget being submitted to us by the executive at tulungan kami ng Pangulo no, dun sa gusto niyang mangyari and klaro yung gusto niyang mangyari, accountability. So we will give that to the President and we will cooperate. So yung sa online gambling, wala po nabanggit. That's the only thing I'm disappointed yung sa online gambling. Kasi nga, di ba, noong pagdating sa online Pogo, total ban. Lakas makasigaw sa total ban eh. Last di ba? Ang tawag dito, last na total ban sa online gambling ay sa Pogo. Pero dito sa online gambling, dahil administrasyon niya ito, maraming kumukubrang kaibigan niya dito sa racket na to, hindi niya pwedeng patigil yan. Di ba? Yung mga kaibigan niyang involved dyan, eh, baka si James Kumar kaya? Hindi, no. Hindi siguro. Mga kaibigan kaya ni Lisa? Hindi naman siguro. Hindi kasama. Mga kaibigan ng congressman, operator ng online gambling. Hindi naman siguro. Bakit hindi binanggit ni Marcos Jr.? Baka nakalimutan lang. Nakalimutan. Kayo naman malisyoso. Nakalimutan lang. Pero si James Kumar, hindi ka siya kasali yan. Hindi siya kasali. Si Pagcor Chairman, marami ba siyang kaibigan na operator ng online gambling? Wala naman siguro. Nakalimutan lang talaga. Wala mga kaibigan. Mga malalapit sa Marcos at Araneta na operator ng sugal. Wala naman siguro. Nakalimutan lang talaga. I wish may announcement about it. And I'm also wishing for the total ban na online gambling. Yung isang survey company, Capital Stone, already mentioned that 66% of Filipinos aged 18 to 24 are already engaged to online gambling. 66%. And you're talking about the ills of that it's bringing to our country and people, destroying our moral fibers of our society. And at the same time, I have to say, it's become a national crisis. It is worse than Pogo. Hindi mo alam sino yung concern.
yung anak mo kasama na sa hapagkainan mo. Hindi lang ito Chinese, kundi Filipino mismo. And I can go on and on with a lot of Hindi wars Pogo yan. Hindi wars sa Pogo yan. Regulation lang problema niyan. Ikaw naman, St. Joel eh. Regulation ang problema ng online ka. Di ba, Auntie Claire? Tingnan natin. Marami kasing mga underground eh. Marami kasing mga unregulated eh. Kailangan regulation. Hindi yung moral yung fabric ng ating moral something na sinasabi. Hindi mas worse ang Pogo dyan. Mga banyaga nagsusugal doon eh. Ito okay kasi Pilipino pasusugalin natin. Approve. examples like policeman na ng hold up doon sa LBC, doon sa amin sa Bulacan, sa San Miguel. Tapos yung bata sa Davao na 14-16 years old, half a million na yung utang. So, these are the things na hindi mo kayang bilhin ng salapi yung effects nito, yung evil effects nito. So, for me, dapat talaga wakasan ito. Hindi, walang evil effects yan. Pogo bad. Mga banyaga nagsusugal. Online gambling good. Puro Pilipino nagsusugal. Yun! Kayo naman siya. Diyan kita kukontrahin. Online gambling is the best. Di ba? Nakakatawa, di ba? Oh, wala yan. Hindi nga binanggit. Ibig sabihin, hindi importante. Oh, importante yung mahiya naman kayo. Yun, importante doon. Yung kasing Pogo, parang ano lang yun, para call center hub lang, di ba? Mga banyaga, mga nagparokyano. Ayaw ng Pilipino yun. Dapat tayo mismo ang magparokyano. Tayo ang, mag-scatter. Tayo ang mag-color game. Tayo di ba? Mag-baccarat o anumang uri ng kasugalan yan, di ba? Dapat Pilipino, pera ng Pilipino, Pilipino ang malululong sa sugal. Yun ang dapat. Di ba? Yun ang ini-aim ng administrasyon ni Marcos Jr. Doon ho tayo papunta, mga kababayan. Kaya ito sinasabi ni, hindi, kayo naman, walang masamang epekto yan. Ginawa nga ng administrasyon. President knows best. Maniwala ho kayo sa akin. President Marcos knows best. Siya ang, ating paniniwalaan dito sa isa na. Hindi niya nabanggit kasi hindi importante. Sabi ko sa iyo, Sen. Ito, lipat to tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito, laking sampal sa pagmumukha ni nito ni Risa Hontiveros at yung mga abogado na mga abogado na hindi rinirespeto ang Korte Suprema. Ito ang bana ni Senator Bato de la Rosa. Hindi ako abogado. Teka lang, lakayan ko. Mali kasi dito Ayan. Pero marunong akong rumispeto at sumunod sa hatol ng Korte Suprema. Yan ang dapat. Mapapabor, hindi pabor sa atin. Huwag tayong iyakin. Pero lang naman yan. Di ba? Pabor, hindi pabor. Huwag ka iyakin. Magmumukha kang eng-eng dyan. Di ba? Kung ang Korte Suprema, alimbawa, kontra kay BP Sara, tatanggapin natin na maluwag sa ating puso. Meron tayong kontring sakit na sama ng loob siguro, pero hindi naman aabot dun sa punto na hindi natin susundin. Meron siguro konting sama ng loob. Hindi tayo magpapaka-hipokrito dito. May konting galit pero susunod. Pero dito, hindi mga kababayan. Judicial overreach. Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Martin Romualdez, Bam Aquino, Tito Soto. Dapat ganyan. Diba? Sundin ho natin kung ayaw natin magka-constitutional crisis. Dito na ho tayo kay Senator Jingoy Estrada para sa mga kumukontra diyan sa pagtatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairperson dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ang buwelta nitong si Senator Jingoy Estrada. Game. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung posisyon siya. Sa aking palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified. He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator
And an opposition at that ay, ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Wala naman palang wala naman palang rules eh. Kayo talaga, oo. Dito na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Tuloy Salamat, natin. yan po si Mean Corvera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo. Na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Aha. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay naharap sa isang election Issue. election time. Opo. Natatalo. Kamu Yun na ang nangyari kay Senador Dick Gordon. Opo. Oo. At ewan ko kung sino pa yon. Kaya ang nangyari, nung may sumunod na nag-occupy niyan, si Senador Tol, Tolentino. hindi niya masyadong inactivate. Opo. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia, Pia Cayetano, opo. parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. Oh. O ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na? Ano bang iindahin mo riyan? At saka importante, kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, mga nauna, itong Blue Ribbon, aminin man nila hindi, mukhang nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Oho. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang magpersonal. Yan ang palagi nating sinasabi. Natuto kayo Nauna sa lang nangyari. na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa iyo? Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga ang magtataguyod sa iyo. Hanggang sa Yung mga mga misleading, galit diyan si Kong Dante, yung mga content nila puro misleading, ganito ganyan, tapos hindi naman. Kayo binabantayan kayo ni Senator Rodante Marcoleta, puro kayo misleading. Huwag kayong ganyan, di maganda yan. Pati yung mga matitinong vlogger na kagaya ko, nadadamay sa mga misleading yung caption. Mga talaga kayo, mga salot kayo. Ang lalala ng mga caption nila, anong takwa, hindi man konektado doon sa video. Pero yung kanilang caption para lang maka-attract ng mga manonood. Huwag ganon, huwag natin babuyan itong space na to. Binababoy nyo na ako para lang sa pera, mawalang yakay. hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Oho. Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya at papunta sa iyo Anong gagawin natin? Yun ang importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Oho. Di ba? Yun. Nelson. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon ng pag-uusapan, at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala. Ang Senado. Ang House Blue ay ribbon mayroong yan, dapat. May Blue ribbon yan, blue ribbon. Blue ribbon yan. pasisimulan na rin nata nila. Pasisimula. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman Okay hindi? lang yan. Kung halimbawa, Ginagawa naman yung talaga. direction naman nila, baka ibang direction nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Opo. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na
parang tira bulag. Hindi pwede yun. Oho. Kamukha ng halimbawa, nauna nang naimbestiga nun. Kaya naman pala walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan eh. Ayun. Wala namang integrated master plan. Ayun nga. Oh. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang ano. Ah. Walang plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala eh. Naku Di ba? po. Oho. Ito, alimba, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads halimbawa. Eh wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Eh wala namang plano para maitawid mo doon. Pag nakarugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Eh dapat may plano. Ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. O di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Eh kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po. May kanya-kanyang direksyon eh. May kanya, paano nga naman mangyayari yun, di ba? Dapat talaga, ano yan eh, ika nga sistematiko ang paggana ng mga flood control na yan. Ika nga, gumagana yan, yung sa harmonious ba? Yung, kumbaga, isang galaw ng mga yan. Baka yung iba, nagbabato ng tubig dito, eh itong isang area na to, yung flood control niya hindi gumagana. Saan mapupunta yung binabatong tubig na tong isa na to? Eh di kakalat lang yan dyan sa isang lugar na yan. Pero yung mga flood control na yan, eh gumagana simultaneous. Talagang tuloy-tuloy yung pagpapababa ng tubig. Parang engineer no? Hindi. Ganun do talaga yun mga kababayan. Pinag-aralan natin yan eh. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes. Paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n? Hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya na kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yun. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Oho. Pumirma na lahat eh. Pinresent nila sa board. Opo. Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, andun ang engineer eh. Ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system ng City Hall? Opo. Eh, wala pa po yun eh. Eh, saan mo pa lalabasin ang... Saan lalabas ito? Eh, gagawa po ka ng kakausap. Eh, teka muna. Disgrasya. O, di wala nangyari. Hindi na-approve. Ganun. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Na wala- Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Di pa ikot-ikot yan. Anong gagawin mo? nga. Kukuha ka ng pangsipsip, gano'n? Kailangan ka ako, nakatutok, naka-integrate yun doon sa mismong sewage ng Maynila. Oo, kasi dadaan doon. At saka meron ka dapat waste facility, no? Na paglalabas mo sa ilog, may malinis. Ang problema kung talaga wala water treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito, yung marami kang paglalabasan. Alam mo, ay Marikina River. Ayan, Kailan opo. lang medyo Pasig River, nakukorek ng konti yan. Meron kang Marikina River na pwedeng labasan ng tubig. Marcos Highway kami dyan. Opo. Ilang taon na ba ito? Ba't kinakailangan merong sumisip-sip dito sa gitna ng Marcos Highway? Para Dyan lang bumupa ang tubig doon sa dyan sa inyo. malapit na dyan sa, di ko alam kung ano yung Santa Lucia yata yun. Opo, Santa Lucia Mall. Bakit hindi kayang patagusin hanggang sa Marikina River? Oo nga naman, ang lapit lang nun eh.
Wala, pagkatapos. Oho. Hindi, kasi marami talagang kapalpakan eh. Nung magsitayo ang subdivision, marami subdivision yan eh. Ha? Opo. Oh. Merong sinagasaan na isang river. Ang natira yung kamukha nun doon sa amin. Munting Dilaw ang tawag doon, isang maliit na creek. Natakpan. Nako. Kaya kapag bumilang ka lang ng ilang minuto, o lalo na kung malakas. Malakas ang buhos ng ulan po. Kapag ka 30 minutes na talaga yung buhos ng ulan dyan, Nelson, Nako. consistent ha? Opo. 30 minutes lang ang bilang mo, makikita mo na yung mga kapitbahay namin, yung mga sasakyan igagawin na doon sa malapit sa amin na ganyan. Doon na mataas Ang ang una gawin nang ninyo eh. oho, kasi alam na nila na lalaki na yung tubig eh. Oho. Ngayon, after another 30 minutes, hindi na ako makakatawid doon sa tapat ng aming clubhouse. Opo. Anong gagawin ko nga? Titingnan ko na yung dahon ng aking malunggay kung maraming, Stranded na. kung maraming, May magugulay pala kayo. hindi, kahit walang bunga, yung lang dahon, okay ka na, di ba? Oho. Wala nang integrate. Masarap yun, no? Yung sardinas tapos lagyan mo ng daon ng malunggay. Minsan sa noodles. Yun, ganun tinitira ko pagka medyo maulan-ulan. Tapos meron kang instant noodles. Lalagyan mo ng malunggay yan. Tapos may tulukan. Ako, yari. Yari! Tapos na naman. Bigla ako nagutom, ah. Meron kang tuyo, meron kang noodles na may malunggay. Pagka medyo nakachamba, meron kang itlog na maalat. Tapos may chicharon. Balagbag. Di ba? Rated eh. Oho. Kaya na kailangan tawagin mo. Nasaan yung di ba yung nung isang araw pinag-uusapan natin. Merong isang maliit na opisina sa ilalim ng DNR. Kung Opo. tawagin ay Yung river... river control, Opo. whatever. Whatever. Yan ang umahawak ng plano kung paano magkukonek ang mga ilog ng ating bansa. Opo. Mga tributaries. Wala yung budget yata yan eh. Niwala na atang tao. Pagkatapos dalawa lang ang tao. Dalawa lang ba tao? Samantalang kapag binasa mo yung kanyang tuntunin, yung kanyang mandato. Opo. Aba, ikaw ang gagawa ng master plan kung paano makukonek yung daloy ng mga Nako po. yung mga Tributaries na yun. Oo. Opo. Tingnan mo yung Marikina River. Oho. Pansinin mo pagdating sa Eastwood, medyo oo. kumunti ng ganyan. Opo. Kumipot na. Oh. Kumipot. Merong mga 2 metro dito at 2 metro sa kabila. Kaya kung halimbawa, ang lapad niya ganon, Imbudo yan. gumanon. Oho. Aba, siyempre pagka kumipot ng konti, di ba? Oho. Walang iniwan sa alulod dyan. Di ba? Ay, opo. Parang imbudo, barado lahat ng ano yan. Pag maliit lang alulod mo, sa malakas ang tubig, wala, delikado ka. Oho. So, ibig ba sabihin niyan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Scandal Pangulo na na yan eh. mismo nagsabi. Yun na nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Kaya Dapat pala doon. ang... Dapat kaya, kasi- ay, nasa nang hiya ninyo? Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. Nako! pagsasasampalin ko yung mga mukha nyo eh. sisipahin ko kayo sa ngalang-alang. Yun eh, di ba? Kaso, Sen, wala na si PRRD. Nasa dahig siya ngayon eh, di ba? Si BP Sara na lang pag-asa natin bumira ng ganyan dyan sa mga walang ganyan. Pantaas. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador... nahuli ka, sisipahin kita kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama niyong senador, shameless hypocrites daw po. Yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa SONA, yung Oo, oo. nagtayuan. Yes! Hindi mo man nakita yun. Nung sinabi niya yun, Oo. parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Oo. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Aha. Dalawang katabi niya, kontraktor tumayo rin. Nako, yari. Napatayo. Ibang ahon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Di ba? Nako. Bagay dati No, naalala ko walang na, choice- Son wala eh. na, no choice Diba, na Sen? eh. Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi ako investigasyon. kasama ron.
Di sa Kamara po. Ah, Di ba? sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado Di nga, po, wala yung pa sa, ako ron. yung sa Senado nung time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc., etc. Kasi nga kailangan maipresenta mo yung, Oo, yung dalawang sides. Oo. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordo, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati nagsisigawan niya yung mga ano. Kaya mga kasama niya, iniwan siya eh. Yun na nga po. Oho. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado, Okay lang yun. Mas okay lang maganda po. nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Di, mas marami ngayong malalaman ng tao. Oho. Di ba? Tama. Pero sa bandang dulo, Sen, maraming inimbestigahan din ng Blue Ribbon eh. Pero ang tanong ng tao, may nangyari ba sa mga naimbestigahan? At So, ano paano nga may mangyayari? Hindi niya na ako ang ipapirma yung committee report. Ayun! No. Para makapagpapirma ka, Opo. 17 yun. Ano majority ng 17, Nelson? 17, 9. O, dapat merong siyam na pipirma. Oho. Kaya kailangan, involve mo yung ano para malaman Yung nila lahat tama ng lang para miyembro. mapapirma mo sila. Oho. Eh ngayon, kung ikaw na lang ang naglululundag dun, eh, wala na pipirma sa ano mo. At saka nakaharap nga sila sa eleksyon. Kaya kailangan maingat ka. Pati yung bagay na yon, i-consider mo lahat yon. Ayun. Anong pwedeng Galing mangyari, talaga ni Sen? Sen. May nalaban tayo, natuklasan Pag-asa tayo. to, pag-asa. Kayo na po ang chairman ng Blue Ribbon, may natuklasan kayo anomalya talaga. Oo. Gumawa kayo ng committee report, nagkaroon po ng majority. Ano pong next doon? May mapaparusahan ba? May mananagot ba? May makakasuhan ba yan? Depende nga kung ano yung mapapalitaw natin. Di ba? So halimbawa, given na po, given, may napalutang talagang may anomalya at may Oo. kontraktor halimbawa na nakita nyo nagkasala talaga. Gumawa, ghost project pa ang ginawa. Oo, ang ipiprepare lang naman ng komite itong report eh, di ba? Opo, opo. Napatunayan namin Ayun. si Congressman Jen Sumarjaga Oo. at saka si Senador Ay nagkuntsabhan, halimbawa. Senador Nelson ay may kakutsabang ganitong Kontraktor, yan, kontraktor. oo. Oh, ayan. Ibibigay ngayon sa mga ahensya na may kakayahang magsampa ng kaukulang Kaso. laban sa kanila. Ayun. So Di ba? pwede pa sa ombudsman. So pwede ka sa ombudsman, pwede kang banata ng DOJ, pwede kang ma-administrative, lahat. Oho. May civil, Ayun. Oo. Kasi baka itanong yun ng ating mga kababayan. Ano? yung Vox Populi. Saglit na. Oo, yun na nga mga kababayan, magbobobox populi na itong sila, Senator Rodante Marcoleta. Ang magandang balita dito, may pag-asa na ho tayo mga kababayan. Hindi na puro ika nga serswela ang makikita natin sa mga hearing sa Senado. At kung sakaling nagpaplano pa rin itong si Risa Ontiveros na mag-conduct ng hearing sa kung ano-anong problemang kinahaharap niya ngayong mga panahon na to, good luck na lang. Nandiyan na si Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Halin natin ng Pilipinas. Maraming salamat.